Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ang pinakasentro ng Ebanghelyo natin ngayon ay ang pagsasabi ng Panginoon sa mga alagad, "Halika kayo, magpahinga tayo sa ilang." At ito'y karuktong ng nakaraang linggo na kung saan pagkatapos sinugo ng Diyos ang kanyang mga alagad, dala-dalawa, ngayon ay nagbalik na sa Kanya at nagpapahayag ng kanilang tagumpay sa pagtuturo at pagpapagaling sa mga may karamdaman. At ang tugon ng Panginoon sa Kanyang tuwa, parang sinabi niya, "You deserve a break. You deserve a reward. Come, let us rest." Magpahinga tayo. At alam niyo, nakakatuwa sapagkat sa banal na aklat, naitala sa aklat ng Henesis, na ang Diyos pagkatapos ng 6 na araw nang linlangin niya ang sanlibutan, ang kanyang kalikasan, ng buong mundo, ay nagpahinga siya sa ika-7 araw. At ang tawag doon sa araw na yon ay Sabbath. At alam niyo yung salitang Sabbath, galing sa salitang Shabbath, nang ibig sabihin ay stop. Pero sa banal na aklat, ang sinabi ay God rests on the Sabbath day. Huminto siya at nagpahinga. At bakit nagpahinga yung ating Diyos? Napagod ba siya? Lalo na nung nilikha niya tayo yung kahuli-huli ang nilikha niya. Okay? Hindi naman napapagod ang Diyos. Baka tayo napapagod, pero siya hindi. Kaya siya huminto para makita niya yung kanyang nilikha at magsaya siya. Kaya nga palagi pagkatapos ng likhain, katulad na ang langit at lupa, ang sabi niya, "It is good." At napakahalaga nun sapagkat ang ating Diyos ay huminto para i-enjoy niya yung kanyang ginawa. Siguro yun din ang gustong sabihin ng Panginoon sa mga alagad at sa bawat isa sa atin. We have to stop in order to recognize what we have done. Lalo na every Sunday. Kaya nga yung paghintong iyon at pag-enjoy sa ginawa ng Diyos ay itinuring niyang banal. This is a holy day. Every rest is a holy day. Every stop is a holy day. At paano tayo humihinto? Hindi lamang kapag dumating na yung day off. Hindi lamang pag dumating na yung linggo. Pati sa ating sarili, araw-araw, sa bawat ginagawa natin, we have to stop and see and look kung ano yung ating ginawa. Para mapagtanto natin kung tayo ba'y nasa tama o humilihis na tayo sa Diyos. And when we stop, it is similar to saying, you pray. Pag huminto ka, isa lang ibig sabihin nun, nagdarasal ka na. At baka hindi nyo alam ito kasi baka ang iniisip nyo yung pagdarasal, yung katulad ng mga mongha na pumupunta sa ilang, pumupunta sa monasteryo, nagtatalaga ng buhay at nagdarasal buong araw. O kaya sa mga madre at pare. O kaya sa mga taong pumupunta dun sa Blessed Sacrament at lumuluhod. O kaya yung mga taong namumroblema na at naghahanap ng payo, pupunta sa mga monasteryo, pare, para humingi ng payo. Pero sa bawat saglit ng ating buhay, we stop. And then we ask ourselves, nasaan na ba ako? What am I doing? Am I doing something right? Gumagawa ba ako ng matuwid? And those moments are moments of reflection. Those moments are moments of meditation.
Those moments are moments when we recall ano ba ang sinabi ng Diyos. Kasi tinatanong natin ang ating sarili kung tayo ba'y nasa tama at kung alam natin yung salita ng Diyos at kung nagbabasa tayo, yun natin nilalapat yung buhay natin kung nakatumbok ba tayo doon sa kanyang batas o kabaliktaran. At tapos, pinapakiramdaman natin yung ating sarili. How do we feel about what we do? Are we happy with what we are doing or hindi? Are we afraid when we do things? Are we doing things out of fear? Ginagawa ba natin yung ginagawa natin dahil natatakot tayo na kapag hindi natin ginawa, may sasabihin ng ating kapwa? Or are we doing things that we do because we know we are doing it for God? At ito yung malamang na dahilan kung bakit sabi ng Panginoon sa mga alagad, very enthusiastic silang mag-report sa Kanya. Ito po yung mga nagawa namin. And the proof of that is, ang daming mga tao ngayon, ang sabi sa atin, dumarating na tumaalis. So this is similar to the situation where Jesus asked the apostles to prepare food for the 5,000. Ito yun. Kaya nga paglipat nila sa ibang lugar, nung makita ni Jesus na napakaraming taong nauna na sa kanila, hindi niya nakuhang magpahinga. Sapagkat mas nakita niya ang pangangailangan ng iba. At ang sabi niya, para silang mga pastol o mga tupa na walang pastol. And isa lang ang napakalinaw doon na ang Diyos ay hindi magpapahinga kung merong lalapit sa Kanya na nangangailangan ng presensya niya sa buhay. God will be there for you. God will be there for me. Kahit nasa pakiramdam natin wala ang Diyos, at ito'y madalas, sasabihin natin parang natutulog ang Diyos, parang hindi niya pinakikinggan ang aking kalooban. Nagtatampo na ako sa Kanya. At alam niyo, yung napakagandang ipinahayag ni Saint Teresa of Avila, yung mansions. Last week, kapistahan niya. At sinabi niya doon, may pagkakataon na merong yung walang konsolasyon, walang parang hindi tayo pinakikinggan ng Diyos, para bang walang kapahingahan. Tang sabi niya, that is the darkness o the dark sense of the soul, na kung saan ang ating espiritu, ang ating pakiramdam ay nasa dilim tayo. At ang konsolasyon doon ay na manatili tayo tapat sa Kanya, na umaasa tayo sa Kanya, na ang pananampalataya natin ay hindi matitinag. Sapagkat ang pagsubok sa atin ay hindi lamang yung tatanggalin ng Diyos lahat ng mga hadlang, lahat ng mga umuusig sa atin, kundi patatatagin niya ang ating espiritu na kahit nandoon pa rin yung pag-uusig, hindi tayo nagbabago, hindi tayo nag-iiba. Patuloy pa rin tayo sa ating pagtahak ng landas patungo sa Kanya. Katatagan ng Espiritu. At ito yung mga bagay na kailangan nating hilingin sa Diyos, hindi na alisin ang mga pagsubok, kundi pagkalooban tayo ng lakas na malagpasan natin lahat yan. Kasi kung hihilingin natin na mawala, may bapalit na namang iba. At kung hindi ka nasanay doon sa mga maliliit na hakbang, paano pa yung mga darating sa buhay mo? At yung kapahingahang ito, we rest
in God. Nung sinabi ni San Marcos na, "Hali kayo, pumunta tayo sa ilang na puok, malayo sa karamihan." Alam nyo, sa isip ko yung ilang, desyerto. Pag sinabing ilang, desyerto yan. Pero sumakay sila ng bangka. So ibig sabihin may dagat. Parang naging ilang yung may dagat. Ha? At ito'y ginamit ni San Marcos para ibalik sa ating isipan kung ano ang nangyari sa bayang Israel. Nung inalipin sila ng mga Ehipto, dahil dumarami na sila, natakot yung mga Egyptians na baka saklawin nila ang Egypt. Kaya ang payo ng mga advisor ng Pharaoh, pahirapan sila para hindi dumami at mabawasan yung kanilang populasyon. Dahil kapag inilipusta nila, pinagtrabaho nila yung mga lalaki, wala na silang time para magkaanak. At dahil inalipin sila sa bayan ng Ehipsyo, nilikas sila ng Diyos at yun yung liberation nila sa pagkaalipin at maging isang tunang bayan sila, bayan ng Diyos. Pero dinala sila sa ilang. At doon sa ilang, kasama nila ang Diyos. Lahat ang Diyos ang nagbigay sa kanila, pati ng makakain ng mana. So ang kapahingahan ay nourishment. Ito'y nagpapalusog sa ating, hindi lamang sa katawan, kung hindi higit sa lahat, sa ating kalooban at sa ating espiritu. At ang nagbibigay niyan ay walang iba kundi ang Diyos. Kanina tuwang-tuwa ako, kasi nakita ko yung isang batang kulot, no? Talagang pagbata ka, kailangan mo ng malaking space talaga. Kasi yung hakbang niya, 3. Ha? Yung isang hakbang nung isa, sa kanya nakatatlo na siya, ang lalayo. No? Pero tuwan-tuwa ako dahil kabisado niya. Magaling yung mga nagturo. Palakpakan natin yung mga bata. Ha? When we are young, we need a lot of space. But when we grow old, we only enjoy small spaces. Umiliit na yung space natin. And we long to have more spaces. At ang akala natin, kailangan natin minsan o madalas na umalis para lang to enjoy the space. And that is rest. Katulad kami mga pare, pagdating ng buwan ng July, we go for retreat. Ako katatapos ko lang last week from Monday to Friday. We break off from our work and we spend time really to pray and rest with our brother priests. But don't you know that through Mother Mary, ang ating mahal na ina, that she has a place in her heart. At ito yung tinuturo sa atin ng ating mahal na ina na si Maria. That we don't have to have or to go to a far place to have ample space for ourselves. We just have to go inside our hearts. That even in the midst of people, we can enjoy an ample space, a big space. Especially when in that space, in our hearts, we have God. Pag nandoon ang Diyos sa ating puso, we can readily go inside and speak to God, bring to God whatever that things that troubles us, that causes us joy, that causes us frustration, that hinders us, that liberates us. We can bring it before Him. Bring it before God in our hearts. Si Maria, ito yung tinuturo sa atin.
kapag hindi niya na naiintindihan ang misteryo at plano ng Diyos, nilalagay niya sa kanyang puso. At itong naging daan para maging tagapagdala siya ng anak ng Diyos. And God is inviting us to go to that deserted place, to go to that place where we will encounter God and lay to God before Him everything that we have. Pag dumarating na ang panahon ng edad, sa katunayan, itong panahon ng mga tinatawag na Gen Z. Alam nyo ba, ang report sa akin ng isang seminarista, ang sabi niya, Father, napakahalaga sa Gen Z ng mental health. Mental health. Kasi vulnerable na sila sa health ng mind, peace of mind. Kasi tandaan ninyo, noon kapag susulat ka, itatype mo, ilalagay mo sa sobre, lalagyan mo ng selyo, papadala mo sa post office, aabuti ng isang buwan o isang linggo bago makarating. Ngayon, isang pindot lang, isang swipe lang, ando na yung message mo. At alam ba ninyo ang mga kabataan ngayon, lalo na ngayon, nakapokus sa cellphone, sa mga gadgets. At yung mga gadgets na yan, kahit nasa harapan ng hapagkainan, nandun hindi nawawala. Pati na rin mga nanay, tatay, nakagaron na rin. Kasi sasabihin nila, kayo lang ba? Hindi magpapatalo magulang. At alam nyo, kapag may mga negative feedbacks, negative comments, doon lahat nababasa. At ito'y nakakaapekto sa kalusugan ng pag-iisip. At kamakailan, sinabi ng ating kura paroko, Father Vic, na meron isang youth na nagpakamatay. Dahil sa pagbubuli, hindi lamang sa classroom, kundi pati sa media. At pagdating pa sa bahay, dahil sila lahat ay nakatingin sa cellphone, wala silang usapan. Hindi napapakinggan. At ito'y napakahalaga, yung mental health. Na tayo ay hindi yung sinasabi ng iba, tayo ay kung ano yung sasabihin ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay dahil kailangan nating gawin. Gumagawa tayo ng mga bagay dahil ito'y para sa Diyos. Ito'y makapagbibigay ng papuri sa Kanya. Okay? At yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya ang tugon sa mental health ay ito. Unang-una sa lahat, mahalaga tayo sa Diyos. Papakinggan tayo ng Diyos. Diyos ang may hawak ng ating buhay. He is the one in control. And we just have to thank Him for the many things that come our way. At ang pinakamahalaga sa lahat na ipinararamdam niya sa atin ay mahal niya tayo. Magkulang man yung mga kaibigan natin, magkulang man ang pamilya natin, na iparamdam yung pagmamahal na yan. Ang Diyos, makasisiguro tayong mahal niya tayo. And so we have to tell ourselves, mahal ako ng Diyos. Subukan nyo. Mahal ako ng Diyos. Ayaw nyo, hindi kayo mahal ng Diyos. Say it with your palm, three times. Mahal. Sabihin nyo nga. And then tap your heart, tap your chest. Okay? Mahal ako ng Diyos. When you are down, when you are happy, when you're isolated, when you're among people, tell yourself, mahal ako ng Diyos. You don't need to wait for other people to put and tap you for you to experience the love of God. You just have to tell yourself and believe.
put yourself at rest before the love of God. Amen.